Good morning mga paps. Ayun, tenga yung mga munting kasiyahan. So, papainitin natin. Baka hindi na andar. Wala ng battery. Tingnan natin. Pili tayo ng susi. R15 muna natin. Andar pa siya. Oops, mukhang may battery pa. Try nga natin. Ayaw ah. Ay, sorry. Yun. Yun. Andar pa. Matindi pa battery. Itong CBR, charge natin, green na eh. Ito naman, try natin pa andarin. Natin kung may battery pa. Yun no, may ilaw pa. Ibig sabihin may battery pa. Yun. Yung CBR, full charge na. Sige, tanggalin natin. Okay, masyado na maingay. Mamaya na natin paandarin tong CBR. R15 version 2 TFX version 1. Version 1 yata yan. Okay. So ngayon, ito pala yung rouser, mamaya natin papaandarin. Si Mecus. Ayun na yung pininturahan natin nung isang araw. Yung NMAX natin. Okay. So ngayong araw na to, shoutout kay Sir Kenneth ng Davao. Sir, shoutout sa iyo. Napakahaba ng masyado po akong na-inspire sa mga sinabi mo. Salamat po at gagawa po tayo ng videos na mga related sa Pajero related po. Shoutout sa iyo at saka kay Sir ito, nandito po sa pangalan. Yan po. Sabi niya gawa raw ako ng videos regarding sa Pajero. So ito, ngayong araw na to, kung napanood niyo yung last video natin, napalitan yung radiator niya, pero ang problema ko naman is overheat. So bumili na ako ng head gasket. Ito, Federal Mogul Pajero 4M40 head gasket. 1,250 bili ko dito. So yan, papakabit natin ngayon para all set. Good to go na naman tong ating rig. So inintay lang natin si EJ. Alright, mainit na siguro to. Parang bebenta ng puto. Okay, CBR naman. Talaga inline 4 mga paps, no? Galit. Yun, muling na buhay. Saka na natin to ayusin pag hindi na tayo busy. Hindi ko pa naitutuloy yung ikabit yung upuan dito ng ang cafe racer. So konti-konti matatapos din tayo. Pero ito na yung kinabit natin na Brembo, tsaka handlebar, tsaka yung tawag ito, handle grip. Yan, naayos natin konti-konti. Ito, papalagyan ko pa ng bracket eh. Ayan, mga tanggal-tanggal pa. Konti-konti. Baklas na natin. So bali babaklasin mo muna, tapos dadalhin sa machine shop. Oh, sige. Ayan, sana hindi crack ang head. Kasi nangyari dito EJ, nung kabibili ko nung radiator niya, pag mainit na, sumisirit dun sa sa may takip. Tiniis kong ganun. Ngayon, eventually, nung mga 2 taon na ganun
nung gagamitin ko na, ginamit namin dyan sa Marcos Highway, pabalik, hindi ko nalagyan ng tubig. Kinabukasan, ginamit ko. Yun na. Nabutas na yung radiator dito. Tapos nung pinalitan na nga itong radiator, yun naman problema. Bumubulwak. Hindi kaya sa takip lang? Hindi. Talagang overheat na talaga. Overheat talaga. Kasi, yan takip na yan, nilagay lang yan para may singaw. Para sumingaw, para hindi mag-high pressure. Talagang malakas na eh. Yung head naman na yan, parang 2017 ko pinalitan yan eh. Yung buong head, bababa natin. Okay. Ayan, ito na yung request mo, sir. Shoutout kay at Happy 5610. Ito na. Yung head gasket niya, worn out na, pero sabi ni EJ baka may tama yung head, baka may singaw, kaya yun na i-check bago lagyan ng bago lagyan ng itong head gasket. Federal Mogul 4M40 2.8, yan 1,250 bilhin natin. Hindi ko sure kung magkano sa 4056. Ito yung rig natin. So, naglagay tayo ng... Kinuha natin to sa isang Pajero natin. Itong carrier niya. Pati yung isang owning na yan. So, nilagay na natin dyan. So, gagawin natin dito. Siguro, papaganahin ko na lang yung mga ilaw dito. Kasi pinutol ko eh. Ayan, para pwede sa sa bundok. Tapos yung gulong, hindi na ako magma-mud tires, okay naman eh. Kasi pag mud tires, especially pag sa kalsada at akyatan, dito sa amin na kalsada yung dadaanan, hindi siya kumakapit, madulas lalo pag tag-ulan. So ito naman, okay naman, wala naman ang problema. Hindi naman tayo hardcore na off-roader. Saktuhan tayo mga paps. Tingnan natin itong ating pinapagawa. Second floor, highball. Dito na sila sa sa beam. Tapos na yung 10 poste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so beam naman. So next, buhos. Ayun yung NMAX natin na pininturahan kahapon. Taas. So yun, binabaklas ng mga paps yung ating head gasket. Suggestion ni EJ tsaka ni Kuya Elmer, ipa-check muna sa machine shop. Parang sa hydro, ano ba yun? Ilulubog nila to, di ba? Parang gano'n ba yun? Hydro test. Ayun, so i-hydro test nila kung may singaw o may crack o may leak yung head gasket, yung head natin. So hoping na wala. Para kasi kung ikakabit yung head gasket tapos ganun pa rin, may singaw pala, sayang yung head gasket. Doble trabaho. Yung park light tsaka brake switch nya, dito wala na. Double contact. Yan, double contact yan. So yun paps, naka park light tayo, pero itong isa walang ilaw. So kasi bakit walang ilaw? Kasi inalis ko. Hindi, kung dito kasi kahit yung brake switch nito, ay brake light nito at saka yung park light wala. So magpapalit tayo nito. Double contact. So hanap tayo dito sa mga tinatabi natin. Pabalitan muna natin. Titignan nyo sa araw o sa maliwanag kung yung filament nya yan. Diretso pa. So since ito diretso pa, mukhang po pwede pa. So try natin kabit. So nandito tayo sa right side, passenger side. So yan, ito lang naman yung connection nya. Yan. Okay, so pasok natin to. Lagay muna natin So ito na, yung lower brake switch, brake light natin, tsaka park light nilagay na natin. So titestingin natin kung gagana. Switch natin yung ating park light, tsaka brake light. Okay, switch natin. So gumagana rito. Try natin kung gumagana. Oh, wala. Sabihin kung dito to. Siguro gagana na to. Yan o. Kitang kita yung filament sa gitna eh. Try natin paps. So gumagana na siya. Meron na rin dito. So itatry naman natin ngayon yung
brake kung gagana siya. Ilaw na lahat mga paps. Pag nagpreno, nakailaw na. Okay. So, importante kasi yan. Kasi inuhuli rin yan. 5,000 yan kapag isang brake light mo busted or park light. Yun. Siya nga pala yung ating mahiwagang Pajero. Pajero brake light to. Yan. Pag nagpreno yan, lumalabas. Okay. Ayos na. Balik na natin paps. Umilaw na siya. So, para bago ko siya tinanggal, yan, ganito yan. Tornilyo mga paps, isa dito, yun lang. Tapos may hook siya sa other side, matatanggal nyo na siya. So, yan. Nailagay na natin. Ito isang tornilyo, isang tornilyo. Dalawa lang yan para dito sa, sa ating tail light. Okay. So, nakasolve na tayo na isa. Ito, ibebenta na natin itong gamit natin sa rig. So bubuksan ko, demo kung paano ginagamit yan. May cabinet dyan, tapos may table na rin. Salpak dito, pahiga. So ito pala paps yung ating nakalagay sa Pajero natin. Camping cabinet, ganun, something. Ito nabubuksan to. Ayan. Tapos ito, lamesa, yan. So ipo-fold natin. Pag fold mo yan, so pag binalik natin, pak, kulit na ito eh. Pwede na siyang gamitin. I-lock, may lalak siya dito. Pasok mo lang ganyan. Ayan. Okay. So nakalock na siya. Ito cabinet. Inalis ko lang. At ibabaguhin akong setup. Ano tayo mga paps? Baka naman. Baklas na ni EJ. Medyo matagal-tagal yung cover. Check natin tong oil catch can. Shoutout doon kay sir, yung nag-comment kung still nakakabit pa ba tong oil catch can natin. Nakakabit pa po sir. And siguro mga 2 years na siya. Pero hindi masyado nagagamit tong Pajero natin eh. Titignan kung gaano karaming oil na na-accumulate niya dito sa natin. So ito po yung oil na nagamit niya. Ay na-accumulate niya. Marami-rami na. Ayan natin buhos dito. Yan no. Siguro isang jigger o kalahating jigger. Sorry po pala. Diyan ko binuhos. Ulit sisimentohin naman yan. Hindi pa tapos. Yung head ko yan? Oo. Wala naman. Ano yan? Nangalawang? Wala na? Dito ang dito nagtumama. Diyan. Okay. Diyan siya. Bumuka siya. Ito hindi pa. Tsaka may bakas na talaga. Overheat. Saan ba yan? Dito yan? Dito banda. Ay, may mga, parang may gasket dyan. May mga ganito dyan. Meron po. Okay, so ito na. Nabaklas na ni EJ. Ano ba pala yan? ETF. So, ang gagawin, kapagawa muna yung head. At check, hydro test kung merong crack. Sana wala. Ito yung bakas ng overheat. Nakabuka. Bumuka dito. Early the next month. So ito na mga papi yung ating head. Ay ano nga pala EJ? May singaw? Wala naman kaya. Hydro-test na rin nila. Wala naman. Wala singaw? Mabuti na lang. Okay. So okay pa. Ito ngay, pantay? Pinantay na nila. Pinantay nila? Okay. Pero konti lang yung konti lang. Kasi hindi naman masyado nag-overheat yan eh. Okay, tapos may gasolina tayo. Bugahan na rin natin para luminis.
Andyan na rin lang eh. Salamat. Fine. Di ba mahirap hanapin yun? Yung Valve seal? meron naman yun. Magkanong set ng ganon? Hindi ko lang yung short on. Sige. Yan pala din. Naubusan din pala yung ano na yan. Yung ano, stick, grinding stick. Okay, so malinis na yung ating valve cover. Ginagrind ni ano, ni Jolo, tsaka ni EJ yung valvula. So bibili tayo ng ano, ng valve seal para bago na ikakabit natin. Ilan ba to? 2, 4, 6, 8, 8. Ito yung ano, grinding, ang tawag dyan? Grinding pump. Para anong mangyayari dyan? Para sa dyan? Para smooth. Wala yung mga ano, mas bulutong niya. Mabulutong, mawalay gaspang. Oo. Ayun. Na-grind na lahat, EJ? Okay. Nag-grind na lahat ni EJ yung valve. Ito yung valve seal. 250 ito. 2468. Tapos bumili tayo ng, ito kailangan ng Beta Gray. Saka ng shellac. Ayan, na mga kailangan natin. Pandikit. Ito yung nilinis natin kanina. Malinis-linis na rin. Okay na rin. Ito paano. Makina natin. Napakadumi. Grabe. Kasi na natin to. Sabayan na rin natin ang linis ng makina mga paps. Grabe ganito kalaki piston nito mga paps. Grabe sa laki. Kaya malakas sa konsumo. Tissue. Parang bago na. Sabay na natin linisin. Dumi yan talagang diesel madumi talaga. Yun, so ito na mga paps linis na. Tanggal na yung mga langis. Kahit pa paano, saka natin ituloy linisin kasi open to papasukan ng tubig. Okay, ano yung ating mga valve seal. Kapag mausok dito pala yun, maluwag. Ito yung valve seal. Ibig sabihin maluwag na. Pag sinusuot pala to talaga mahigpit. As usual. Alas, ano oras na ba? Alas 4 na pala. Coffee time mga paps. Baka naman. Asya naman pala Vacuum ni Jolo yung mga particles na dumikit sa ating piston. Dito sa dulo meron ko. Okay. Gasket cement. Pantay-pantay mo. Beta Gray. Tapos gasket cement na yun.
Okay, so nilagay na ni Jolo yung ano, cylinder head gasket. Tapos pinapatungan uli ng ano, gasket cement. Bangga sa harapan. Na EJ? Na-reface ni EJ, in-hydro test. Yun lang ang ginawa para masigurado natin na walang tagas o walang crack ang head. Buti na lang walang crack ang head natin. So hoping na hindi na tayo mag-overheat. Yeah, so isasalpak na lahat isa-isa. Basta EJ, nakakabit na pa konti-konti. Bumili tayo ng engine oil. Baka naman yan, pang hugas ni EJ. Papandar natin to ngayon. Masasipit kasi namin. Ay, ganun. Mapapandar natin ngayon. Mag-ano pa nito eh. Sige. So tapos na ang buhos ng beam. Forma naman ngayon ng ano, para sa slab. Kaya, wag, pabot nga ng pan mo. Pakuluan nyo. Sir George, peram nga ng pakuluan mo. Peram nga niyan. Pabot kay Sir Bogart. Thank you. Ayos na, Kuya Saldi, no? Matanggap po tayo ng kape. Baka naman po. Kape muna tayo mga paps. Painit sa malamig na. Yun yung piso-piso niya. Wait na ni Jolo yung piso-piso. Ilang piso-piso yan? 2, 4. Bali 8 ang piso-piso niya yan. Piso, piso, piso. 8 piso. Bago ko pinapalitan yung radiator. Dito may singaw. Ayun mga paps, oh. So kailangan weldingin. Naman tawag pa welding dyan yung... Ayan, dito siya nagbabasa dati. Ayan, so buti nakita ni AJ. Nakabit na yung piso-piso. Ayun yung hininga ni AJ. Diyan siguro yung cause kung bakit hard starting. May singaw. Tsaka nagbabasa yung ano. Sinasalpak ni AJ yung ano. Pinubuo na niya yung ating head ng post clamp. Paps, dalawa palit na rin. Ito yung pan natin eh, crack na daw sa loob eh, kaya palitan na natin ng iba. Ito bale 300 to, 280 tsaka 20 mga paps. Yung binili natin. Pasok may J, no? Okay. Compare dito sa isa. Ito barag na siguro mga 3 taon na rin to, 2 taon. Crack. Tsaka medyo nag-bulge na. Maigi ng palitan lahat para hindi mag-overheat. So naikabit na ni EJ yung crankshaft. Kunti na lang. Long nose ka dito? Long nose? Meron. Yan, kunti na lang. Problema mga paps, nawala yung bronze ng ito. So maghanap si EJ yung washer na bronze niya. So sana may makita. Kaya pala sumisingaw. Few moments later. Okay mga paps, ito yung dating washer. Pudpud na daw. Kailangan na ng bago. Ayun. So ito yung copper washer natin na kailangan ni EJ para hindi sumingaw. Ayan. Okay, so naikabit na lahat mga paps, kaso hindi mahigpitan doon, kulang na special tool na 22.
Ito na rin yung kumuha lang si EJ saglit. Ito na rin yung binili natin na radiator hose pang ibabaw. Hoping mapaandar na. At hindi na mag-overheat. Masyado nang magastos ang ating Pajero. Kabit na lahat ni EJ. Wala na tayong nakaligtaan. Sampak na lahat. Start tayo. Okay, start tayo. Start na natin tong ating Pajero. Hoping na aandar na siya. Start! Start ko lang. Okay ah. Start. Sige. Sabihin mo lang stop ah. Sige lang po. Sige. Up, saglit. Oh no! Yung pinahinang ni EJ na may singaw, may butas. May lost thread na raw kasi yung injectors na dalawa sa gitna. Ayan, lagyan ng Teflon tape. Early the next morning. Nawala sa timing? Okay, sige, ayos. Ito boss, malambot ah, baka lumusot ka dyan. Ganda na mga paps, heater pala ang problema. Paano gagawin dyan? Ano yan, yung injector? Pagka ganyan, anong gagawin na dyan? Buksan natin. Sige. Buksan natin. Sige, paki na lang. Pero wala tayong pangbukasin. Dapat doon buksan. Galing ko lang yan. Kung ano, idala nyo kaya ito doon? Ayan. Oo. Susunod na lang ako doon. Pero bukas na siguro. Ay, sa Monday na. Ayan lang yan. Sige, dalhin nyo na lang para kung ano dyan. Maayos nyo lahat doon. Tapos pati yung tulo sa turbo. Dala na natin sa shop ni Sir Robert Pops para ayusin yung wiring ng glow plugs, ay ng heater, tapos change oil, timing na rin. Hops, dali, dali. Maingay yung power steering. One week later. Yung heater plug pala problema kaya hard start. Tapos nag-change oil na rin tayo.
yung gasket na binili, pinalitan na natin. Kasi sablay yung kabit. Okay, natin yung Pajero natin. So, dalawa na to, nirebuild pa namin to eh. Yo. Palit, niretrade. Yan. Itong dalawa oh. Okay. Kasi may ano talaga siya. Tsaka itong makina mo sir, may medyo ano siya. Yung makina, medyo may problema na. So, anong dapat gawin no, pag ganun? Refresh na rin siguro itong Refresh. makina niya. Pero pwede pa na may biyahe. Pwede pa rin ba? Hindi tataas ang temperature. Eh sir, try nyo lang and then pag ano, kasi bago na yung ano niya, radiator niya. Oo. Pagka refresh na sinasabi mo sir, anong dapat gawin doon? Eh, pagka ano ganun, palitan natin ng piston ring yan. Piston ring. Sinilip ko naman yung liner niya, okay pa naman. Okay pa. Okay yung piston ring, malaki na yung gap. Hindi, pa-overheat ko na rin to dati. Ilagyan ng sleeve. Sleeve yung sa piston ring? Oo. Ibig sabihin, na-overhaul na siya. Oh, na-overhaul na dati. Binuksan na yan, binaba na yan dati. Ay, binabarin na. Oo. Yung buo na yan. Tingnan niya mamaya pakita. Sige. Double heater, mga dalawa, tatlo, bago kahit dalawa. Pag uminit yan, hindi natalsik. Kahit doon sir, kahit ano eh, kahit bago mo start lang, Oo. nung marami ng dito, gawin mo sana papatarik. Oo. Tapos na lahat ng leaking. Oo. Yun yung tinawag ko sa'yo, tapos na lahat ng leaking. Yung start, ano siya, sabog. Sabog talaga. Oo, sabog. So ngayon, okay na yan. Okay na sir, tapos pwede mo na siya ibiyahe. Normal lang yan, lumalabas ko. Wala niyan po kasi pagka Okay. Sige, yun namang yung tamong pagka-blow by na yan, paano gagawin natin doon? Pag may init. Paano gagawin kaya yan? nilagyan nyo ng oil cap cut eh. Oo. Hindi, ako na naglagay yan eh. Kaya naglayan yan. Oo, kasi Okay ano lang eh. yan, para hindi siya tumatakbo sa Sa turbo. may ibang kayo lang dito. Oo. Pero anong dapat gawin dyan pagka ganyan na? Oo. Yun pa rin, para ang mangyayari, kasi may hirapan ka lang dugunin mo. Oo. Bubuksan, bababa. Yung natin na yun. Sige. Papalit ng mga piston, ganun. O ano. Pwede rin sir, kung may balitan mo, tapos na. Yung proven na ganyan. Oo. Pero tatagal pa yan. Pero parang may usok. Oo. Pagka may init yan, lakas ng usok yan eh. Ngayon sir. Oo, pagka galing ako dito, nasa Pampanga ako. Umuusok, pero hindi masyado malakas. May usok lang. Kung binasa, nagpalit pa ng mga piston ring yan natin. Piston ring, nagpalit lahat. Lahat, as in palit lahat, except piston. Ang sabi, naglagay daw ng sleeve. Slip sir, yun ibubura ako. Tapos sabi ko, Ng sleeve. parang minsan na rin. Okay lang yan. Oo. Okay. Mapalaki. So para bumalik sa dating butas, lalagyan ng sleeve. Okay. So ngayon, pag ibabalik ko to, halimbawa may budget na paggawa ko, ano yung gagawin? Piston. Piston ring, palit lahat. Oo. Mausok. Okay. Sige, di bale. Oo. Paborito kasi ng misis ko to eh. Oo. Kahit saan namin dala to eh. Alright Pops, so nakuha na natin tong ating Pajero. Okay na siya. Hindi na bumubulwak. Nagpalit lang tayo ng gasket uli na binili. 1,980 yung isang gasket. Head gasket kasi yung dating kinabit, sablay yung sablay yung torque niyang mga tornilyo niya, kaya bulwak pa rin. So syempre naiipit na siya in between block and the head.
So nung binaklas uli, dumikit na. So sayang yun, napasayang tayo doon. But anyway, at least okay na siya. Medyo na doble gastos tayo at madugo ang gastos. And teka muna, tatabi ko muna paps at medyo busy dito sa kalye na to. Coding pala natin ngayon mga paps. Nandito pa din ako sa CBD. Sana hindi mahuli, 500 din to. Teka paps, mamaya na tayo mag-usap. Tatabi ko lang. Punta lang tayo sa outskirt para hindi tayo mahuli. Lang enforcer. Dali, sorry ho, law abiding citizen tayo, pero ngayon lang kasi natapos tong sasakyan natin. Sakto, pinick up ko dyan kay Sir Hobart. Di ko na malayan, Tuesday pala ngayon. So di bale, kung mahuhuli tayo, ganun talaga. Pero sana sige nga, subukan mo. Ating naging bill dito sa ating Pajero. Ginagawa mo? Ay nako, ang gastos. Yun, pasok tayo sa mga eskinita paps. May lalabas na tayo dyan. Dito wala na lusot, hoping na walang enforcer. Ayun, so back to sa usapan natin. Ginastos natin dito 3,800 dun sa sa machine shop. Tapos yung total labor na to, lahat na labor and material, gumastos tayo ng ng 18,000. Tapos yung una ko pang binili na 1,200 na head gasket, nasayang yun kasi mali yung unang kabit, kaya ako nilipat ng ibang mekaniko. Yun, nakalampas din tayo ng coding area. Okay na may hatak. So far mas gumaan yung hatak niya sa ngayon. Pero yun nga, sa sad to say, sabi ni Dexter, yung chief mechanic nila dito sa kay Sir Hobart, medyo meron na raw blow by. Kasi yung inikot lang nila, konting ikot lang, may usok na dun sa dipstick. So yun ang isa na naman nating pag-iipunan na sana wag naman sana kaagad-agad. At pagka ganun kasi piston, yun, yung pinag-usapan namin kanina, yun ay mga papalitan. Tapos syempre labor, madugo na naman ang babayaran. Medyo masakit na naman sa bulsa. So yun, ang ginastos natin dito, una sa radiator 11,000 yung binili natin, kasama naman na yung kabit and everything. Tapos bumili uli tayo ng head gasket 1,200. Tapos yung sealant, basta yung mga iba pa natin mga binili, siguro sabihin natin 1,000 rin yon. So yan, isa-isahin natin kung magkano nagastos. Ang dugo parang gulat ako Tapos noon, kinabit, syempre hindi umokay, nilipat ko kay Sir Hobart. Ayun na, gumastos tayo ng 18,000 lahat-lahat. Mamaya i-breakdown ko isa-isa yung mga pinalitan, which is sa akin naman okay na din. At least kampante ka na yung gumawa ayos at expert. Ayan. Okay, so tayo, papasok muna tayo, gagarahin muna tayo mga paps. Inoobserbahan ko pa konti-konti kung tumataas pa yung temperature. Okay naman. Titingnan natin mamaya kung bulwak pa. Kasi dati to, start mo pa lang bulwak na kaagad At hindi rin pala tayo nakapag-gas. Wala Okay, naman usok. tingnan natin yung makina. Natin sinasabing dito yung blow by engine. Hindi naman masyadong usok sa ngayon. Medyo mahaba-haba rin tinakbo natin. Tingnan natin kung may mga leak. So far wala naman leak. Ayos, malinis. Okay. So yan, matinis ko ng tunog na makina. Maganda rin. Okay naman. Susunod na lang natin bibilin yung fan shroud dito, o yung air guide nya, para yung hangin buong buo dun sa radiator. Okay, park muna natin. Maya na tayo mag-usap. Na-park na natin. Hindi natin mabuksan to kasi mainit. So bukas na lang natin bubuksan kung nagbawas ba to ng tubig. Pero hoping na hindi. Kasi parang hindi naman. Kasi parang okay naman ang takbo niya. Wala naman akong ramdam na unusual. And wala naman nagbago. So yun. So ito. Ang ginastos natin dito. Nasabi ko nga kanina. Itong radiator, 11,000 siya. Brand new. Kasama na kabit. Plus yung mga other expenses natin, umabot na 1,000. Tapos
kasama na dun yung ano, grinding paste. Tapos yun, 1,000 yun, sabihin mo na. Tapos yung binili natin na head gasket dito, na unang binili natin na Motol, 1,250, pero mali yung torque ng head niya, kaya umoverheat na naman. So binaklas, so nangyari, nilipat ko na ng ibang mekaniko. So yun na, 1,250 plus 1,000 yung ginastos sa other expenses, plus 11,000 sa radiator, 8,800 plus dun sa ano, sa machine shop. 18,000 yung ano, yung ginastos natin sa ating paggawa ngayon, which is okay naman kasi nagpalit sila ng pinalitan nila. Kita natin mga paps. So nagpalit tayo ng head gasket, 1,980. Oil filter kasi pina-change oil na rin natin to, 850. Engine oil 6. Castrol 380 ang isa, so 2,280 yan. Heater relay yung pinalitan natin, papakita ko mamaya. Degreaser, tapos silicone, silicone sealant, labor, top overall 10,000 yun. Dahil pinataw natin to, 1,000 na service fee nila. So ito yung pinalitan natin na ano, relay, heater relay. Ito yun. So ang nangyari kasi dito, recently hard start na siya, na dati mga 2 heater lang umi-start, na ngayon talagang super hard start. Talagang 6, ganon, 5. Lalo kung sobrang lamig, talagang abutin ka siyam-siyam. So ito pala yun, nabasa daw sa loob. Although nagre-relay siya, naririnig ko, pero parang hindi umeepekto. So ito yun, pag direkta nila, napapaandar ka agad. So nung tinignan nila, hindi pala yung linya, kundi itong heater relay ang problema. So yan, ito na isang madugong problema. Ano to, genuine to na heater relay. Magkano bili nila? 750 ang charge sa akin. So brand new siya, yung heater relay na yun. Okay, so yun na. Yun na ginastos natin. So all in all, binigyan naman ng discount. Yung 18,070, binigyan ako ng 17,500 na lang na total na babayaran ko. 17,500 plus 11,000 plus 1,200 plus 1,000 yung other expenses plus 3,800 machine yung shop. mga pinanlinis pa, gasolina, gano'n. Yun, do the math. Yun na po ginastos natin. But so far, okay na tong ating rig. And sad to say, may problema daw yung ano, medyo may blow-by na. Konti lang naman yung blow-by. Pero as per checking kanina, hindi naman masyado mausok yung dipstick. Pero as per sa mechanic, expert mechanic, medyo meron na konti. So yun yung abatan natin o babantayan natin at pag-iipunan para pag dumating yung time na yun, medyo may budget na tayo ulit. So yun, ganun talaga ang may project car tsaka may sasakyan. Expect mo na yung mga ganyang gastos, kaya lang maglalaan lagi ng pang maintenance. Yun. Unless kung brand new, pero syempre iba ang brand new sa luma. Iba naman ang maintenance nun. Okay. Next day. Mga paps, start natin ng magang-maga. Ano oras na ba? Alas 8. 8:08. Start natin. Kung aandar ng ilang click, isang heater na yon, pangalawang heater, yon, 1 click na lang, ayos. Check natin yung ano, radiator water kung may laman, kung hindi nagbawas kahapon. Ayun, no, hindi nagbawas. Alright, so all goods na siguro to, pwede na ibiyahe. Medyo kampante na tayo mga paps. Alright, may natin tubig dito. Oh yun, walang laman, lalagyan natin to. Ayun mga paps, okay na siya, so far so good. So kung nagustuhan nyo itong video natin at nakapulutan ninyo kung magkano ang gagastusin kapag nagpa-top overhaul ng Pajero, syempre dating gawin, like, comment, share, subscribe, and Papi Power.